Gagawin. Ika-anim na wika ni Jesus. Mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 9, talata 30. Marami tayong mga bagay na kinatatakutan na mangyari sa ating buhay. Tulad ng sakuna o trahedya, gaya ng lindol, pagbaha o aksidente. Pagkabigo, halimbawa sa pag-aaral, exam, sa trabaho, negosyo, at minsan lalo higit sa pag-ibig na nagdudulot o nag-ibig sa palagi pinakatakutan, ang pag-isa. Dahil din ang takot, lalo na sa panahon ngayon, ang pagkakaroon ng matinding karamdaman na halos di na may paliwanag ng mga doktor o siyensya, katulad ng pandemya. Pero para po sa akin, lalo po marami sa atin ngayon kung hindi man lahat ay sasangayon. Ang pinakatakutan ko ay kamatayan. Dahil ito na kasi ang katapusan ng ating kwento dito sa lupa. Kaya nga po ito yung topic ko paksa na iniiwasan natin pag-usapan. Lalo na sa pagkita ng ating mga kaibigan o lalo na sa ating pamilya. Tama po ba? Pero kadalasan, hindi pa po sa takot sa ating sariling kamatayan ay mas kinakatakutan natin ang kamatayan ng isa sa mahal natin sa buhay. 2009 po nang mapadpad kami dito sa Montalban. Naglakas po kumuha ng bahay sa isa sa mga subdivision dito para po sa nanay ko. Bagaman hindi na mas malayo ito sa pinagtatrabahuhan ko dati sa Makati. 2 beses na po kasi na-stroke ang aking ina. Bagamat naka-recover naman po siya, ay mag-hirap siya sa pagbabaan pagkakya ko sa dati namin tinitirahan sa Quezon City na nasa ikalimang palapan. Kaya pag nakikita ko po siya na mas komportable at masaya sa tinitirahan namin, ay labis po akong nagiging masaya din dahil pati po tama ang aking naging desisyon. Mahigit isang taon din po ang nakalipas ng isang araw, pag-uwi ko po galing sa isang event sa Singles for Christ, sinalubong po ako ng aking 6 na taong pamangkin doon. Nagpatimpla daw po siya ng gatas sa aking nanay. Subalit sa halip na asukan, ang inihalo ng kanin ko sa gatas niya ay dinagyan nito ng itlog. Nagulat ako at tinawagan. Dahil nung tinanong ko ang nanay ko ay nakatulala lang siya. Kaya nag-desisyon po ako na galing na siya sa ospital at ipa-check up. At nangyari na ang isa sa pinatatakutan ko. Muli po siya na-stroke. Sa loob po ng ilang araw na nakapag-fall siya sa ospital, ay patuloy na nag-deteriorate ang kanyang kondisyon. Kalahati po ng kanyang katawan ay hindi na niya nagkakalaw. At ang mas nakakalungkot ay kapektuhan po ang kanyang vida, hindi po siya makapagsalita. Lumahan po akong nalungkot at naawa sa kanya sa nangyari. Natapos, lagi po akong nakatitig
Kapag inaasikaso ko siya at sinasabihan na, Nay, ganita, mahal na mahal niya. Nakatingin ako sa nanay ko at siya naman ay habang usin-usin ko ang kanyang kamay at siya naman ay nakatingin lamang sa akin. Para bang may gustong sabihin, pero hindi niya magawa. Pinipigilan ko ang maiyak dahil gusto kong ipakita sa kanya na matatag ako para sa kanya. Subalit pag siya nakatulog na sa gabi, hindi ko po maiwasan at mapigilan umiyak dahil sa awa sa kanya. Umaga ng ika-6 na Pebrero taong 2011. Tapos kung tila hindi siya gumagalaw. Bagya ko siya winyo, subalit parang hindi na siya humihinga. Nay? Nay! Doon na po kami humingi ng tulong sa aming mga kapitbahay at sinutugod namin siya sa ospital. At nagdedeklara ng doktor na wala na siya. Pakiramdam ko ito hindi ng aking mundo. Ito na ang iyong pinatatakunan. Daganap na. Bumuhos sa aking hindi na mapigilang luha at emosyon. Daganap na. Panginoon, tanggapin mo po siya sa iyong kaharian. Labis po ako ng dalamhati at dalungkot. Wala na ang pinakamamahal kong nanay. Subalit sa kabila ng kalungkot ang aking nadarama, ay ang pagtitiwala ko sa pangako ng ating Panginoong Jesus sa mga humingi ng awa at patawad sa Kanya. Ang pangako ng walang buhay na walang mangyari, kung saan wala nang anumang sakit o karamdaman, wala nang hirap, lungkot at pagdurusa, wala nang pagbuhay at pag-isa, sakutan o trahedya, wala nang kamatayan. Dahil ang kamatayan ay napagtagumpayan ni Jesus nang bigay niya habang siya'y nakabayubay sa krus. Naganap na. Tapos na ang kailangan niyang pagkaan ng hirap at pagdurusa at pag-alimusta sa Kanya na sana ako, ikaw, o tayong lahat dapat ang napatan. Naganap na ang pagtubos niya sa atin sa kasalanan na ang kabayaran ay kamatayan. Binayaran na niya ng sarili niyang kamatayan, ang kamatayan sa krus. Naganap na ang kanyang misyon, ang kamatayan na labis nating pinatatakutan ay kanya nang napagtagumpayan at talagin. Ang kamatayan pala ay hindi na dapat natin katakutan, kundi dapat pala natin itong paghandaan. Dahil ito ang daan para makita natin ang buhay na walang mangyari. Ito ay kung magtitiwala tayo at totoong sasambalataya sa ating Panginoong Jesus na maging ang kamatayan ay kanyang nagawin. Kaya naniniwala ako na ang nanay ko, hindi man po siya perfecto nung siya'y nabubuhay pa. Ngunit dahil sa awa at labis na pagmamahal at pag-ibig sa atin ng Diyos, na kanyang ipinakita at ipinadama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, ay kanyang muling bubuhayin. Ngayon, pag hindi ko pa rin lubos na naiwawaksi ang takot
sa kamatayan. Subalit, mas nagtitiwala at naniniwala ako sa pag-asa at pangako ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang katuparan ng misyon ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang pagtubos sa ating mula sa kasalanan, ang pagkapilian sa kamatayan ay naganap na. Amen. Magsimuli po.